Ngayong araw mga kuys, hindi na naman tayo nakapagluto ngayon kasi magkakape tayo dito sa kape ni Hilda at magtatamang food trip tayo dito mga kuys. Mga kuys palambing naman doon sa kanilang page. Palike and share naman, talaga namang pag nilike and share nyo mga kuys, good na good tayo dyan. Pag di nyo nilike and share yung mga kuys, bad dyan. Kaya mga kuys, konting tulong lang sa atin dito. Salamat agad sa inyo mga kuys. Tapos mga kuys, yung may pinaka-exact location nila, nandun sa mismong page nila. Tignan nyo na lang mga kuys. Tapos ito mga kuys, isang lambing pa ulit kay Kuya John Lexer Vlogs. First time ko makipag-collab, sobrang good vibes, sobrang bait mga kuys. At saka ang dami ko natutunan sa kanya mga kuys pagdating sa mga ganitong food vlog mga kuys. Talagang sobrang solid ni Kuya John Lexer Vlogs talaga. Kasi ito mga kuys, ano pa bang gagawin natin? Simulan na natin tong pag-food trip natin dito at pagkakape ng solid. Ngayong araw mga kuys, hindi muna pala tayo magluluto ngayon. Bali, kakain muna tayo ngayon dito sa Kape ni Gilda. Nandito nga pala tayo para ma-meet natin yung katulad din natin na content creator na si Kuya Lexer. Good evening, bossing. What's up, mga bossing? Kumusta? So, mga bossing, habang nagkukwentuhan nga po pala kami dito ay ipapaliwanag na rin po ni Coach Bossing James Bryant Hernando, ang owner po ng Cafe ni Gilda, kung ano po yung mga meron sila dito, ano po ang history ng cafe, at sa wakas mga bossing, kasi natutuwa tayo na meron na po sa wakas na masarap na cafe dito po sa bayan po ng Alfonso, Cavite. Yun po yung inaabangan po ng atin po mga kapwa Alfonseños. Coach, kwentuhan niyo naman po kami regarding po sa Cafe ni Gilda. So ayan, sorry. Actually, nag-start ang Cafe ni Hilda last February 2025 lang. And ang concept namin dito actually is yung very minimalist lang. And sinadya namin na na-consider namin ilabas siya. Pero mas nag-take kami ng risk na although sobrang remote ng area. Sinadya namin na dito na yung location para kasi kung lalabas kayo dyan sa may area natin, sa may kay titingga pa mo yung babayan, medyo ako mapapansin nyo, medyo crowded na siya and maingay. Tama po. And yung concept na naisip namin is dito lang para kung makikita nyo yung ambience natin, yung environment is tahimik and at the same time relaxing. And yun yung gusto natin i-induce sa mga customers and clients natin, yung pwede nila maging escape yung Cafe ni Hilda kapag meron silang gustong portahan na tahimik o gusto nila mag-relax, something like that. Yun. Yung sa tanong pala namin ni Kuya Lexer, bakit Kape ni Hilda yung pangalan? Good question. Actually, yung ni Hilda is pangalan siya ng mother ko. So, ang full name niya is Hermine Hilda. And namimiss, siya, ang akala ng iba is Cafe ni Gilda. Pero actually, ni Hilda siya. Ni Hilda. Kasi Hilda. So, Po, yun. At least mga bossing, nalaman po natin na Cafe ni Hilda. hindi. Yun. Pinangalan sa mother ni Sir JB. Napansin lang namin, Coach, na napakarami nyo rin po pala mga masasarap na food na offer dito. Pwede po bang pakilala nyo po sa amin kung ano po yung mga pwede po naming orderin dito para po may idea po yung mga kapwa po natin na pupunta dito sa Cafe ni Hilda. So ayan, syempre, meron po kami specialty na mga coffee. Meron kaming hot and cold drinks, and at the same time, meron din po kaming food menu. Like, meron kaming pasta, meron kaming snacks for your friends kung gusto nyo magsalo-salo ng mga barkada. Meron din kaming fries, and meron din kaming mga sandwiches. And aside from that, may mga ino-offer din kaming different varieties na mga pastries and cakes. So, May nachos din sila dito. Kaya kung gusto nyo na tamang food trip, meron dito. Tsaka hindi lang talaga kape. Kapag gusto nyo mabusog, may mga pasta talaga sila dito. Tsaka napansin ko lang pala, bossing, Kuya Jeff, no, na yung place po ng Cafe ni Gilda para pong napaka-cozy niya tingnan. Ano po, na kahit po nandito po tayo sa remote area ay para bang pakiramdam mo is at home ka. Kasi hindi ka po doon nasusuffocate sa parang city side na place na normally na pinupuntahan po natin kapag pumupunta po tayo sa mga cafe. Yan po. So, kudos po sa owner po. Coach JB. and idagdag ko na lang din po para may malaman din na. So, actually, to be honest, yung menu naman namin is meron lang ibang edge na meron sa ibang cafe. Kasi ang mga coffee shop naman is same lang, diba? Pero as much as possible, pinipilit namin na ang coffee namin is locally sourced dito sa area natin, especially sa Cavite. So meron po kami different suppliers and anak ng coffee, and lahat po sila is locally sourced from farmers dito sa Cavite. So yun po yung isang magandang gagawa ng coffee.
Nakakatulong sa mga farmers po dito sa atin. Ayun. Galing. So yun po yung sana kong isusunod na itatanong kay Coach, pero nasagot na agad ni Coach. Ang galing. Talagang para po kaming nagkaka-connect dito. Yun nga pala coach, para dun sa mga nanonood sa atin, para malaman nila kung gusto nila pumunta dito sa kapehan natin dito. Saan nga pala exact location nito? Ayan, located po kami sa Purok Uno, kay Sir Alfonso Cavite. Sa tabi po kami ng PR Fitness Gym. So, meron pong gym dito sa Carcio. Katabi lang po kami nun. So, yun. Total, nandito na rin naman po mga bossing ang atin po mga pagkain. Ayayakagin na po natin si Kuya Joff na umpisa na po natin ang pag-attack. Tama-tama kasi ang in-order namin, puro ice sobrang lamig talaga dito. Pero, eto subukan natin, tikman na natin yung mga, ang unahin natin ay, ano ba Kuya Alex, ang unahin natin? Pwede po sigurong kahit yung mga pasta. Bali, yung kay Kuya Alex ay yung alio-olio. Sa kanya, alio-olio. Bali, may kasamang hipon yung kay Kuya Alex. Tapos yung sa akin naman ay chicken pesto, coach. Tama? Chicken pesto. There's always room for first time naman, di ba? Sige po, try natin. Tapos ang nakakatuwa ko yung Alex, yung tipong kunyari, nakatira ka dito malapit sa Alfonso, parang hindi mo na kailangan pumunta pa ng Tagaytay. Parang dito sa quality pa lang, pwede mo na ilaban doon sa mga, sa mga kainan sa mga Tagaytay. Tama. Hindi mo na kailangan lumayo Opo, yun po yung napansin namin kasi kagaya nga po ng sinabi ko kanina, parang meron na agad tayo dito napakagandang cafe na with resto Ang na ganda. makakainan natin na hindi na natin kailangan lumayo pa. Tikman natin ko yan. Sige po. Hmm. Nagustuhan ko tong napaka-cheesy niya tapos yung quality nung pasta niya, tama-tama lang, hindi siya labsak at hindi rin siya sobrang tigas. Thumbs up po sa akin. Tapos ito naman, kung di ako nagkakamali, homemade to lahat. Coach na, tama ka. Homemade. Yung pinaka-basin nito, binibili pa nila coach talaga to sa farm. So sila talaga yung from scratch. Sila yung gumagawa talaga nito. So siguradong masarap. Siguradong masarap. Ang serving niya parang pwede pang 2 tao Sama po. Parang kung solo, kung kaya naman. Pero kung for sharing para matikman yung iba, orderin nyo itong 2 para matikman yung parehas. Tama po. Sa mga pasta lover dyan, pwede po kayo mag-order ng different kinds kung 2 katao po kayo para matikman nyo po parehas. Galing. Sarap. Bali ito, nakita nyo naman siya, for sharing din talaga yung dami ng nachos. Tapos meron siyang cheese sauce, tsaka white sauce, may pipino, tsaka giniling na baka. So nandito na lahat mga boys. Ano hanapin pa? Wow. Okay, Lex, wala pang karne, masarap na. Sa sauce pala, masarap na. Tama po. Tapos ang lutong po ng kanilang nachos, sarap. Try pa natin isa, Kuya Joe. Lagyan ko ng konting... May konting beef. Tunalo. Tsaka yung pinakabaka niya, hindi siya masyado matapang dun sa spices. Hindi sa doon sa iba na lasang-lasa mo talaga yung parang lasang Arabo ba yung Kuya Alex? Hindi siya masyado ganun. So lahat makaka-relate dito. Pero hindi pa ako nakatim ng Arabo Kuya Alex. Spices lang ba? Hindi siya masyado matapang sa spices. Kaya yung sa mamastelan sa mga ganung pagkain. Tama po. Mga po sa tikman din natin itong cheesy bacon fries nila coach. Bali, meron siyang white sauce tsaka cheese sauce tapos may bacon. Parang katulad yung sa nachos. Ito mga po, tikman naman natin yung chicken sandwich nila coach. Bali ito ay high protein to. Chicken breast ang gamit nila. Tapos kaya Alex, ano ba yung gamit na tinapin nila dito? Wheat bread ang gamit nila dito mga bossing. Sobrang Kaya, healthy. sobrang healthy. Talaga. Yung sa mga nagda-diet tsaka talagang binabantayan yung calorie deficit nila. Ito. Tama po. Bagay na bagay po sa talaga. inyo. Lalong-lalo na po doon sa mga gym bodies natin dyan na nag-watch ng calories. Try nyo to. Lagyan yung chicken breast. Kumako sa chicken breast, parang sinir nila coach. May pipino, may lettuce, tapos may cheese sauce. Grabe. So, Punong-puno punong-puno mga bossing. Solid. Hinati ko na muna sa gitna para mas madaling kainin. Ito mga bossing. Try natin. Ang kapal pati nung manok, kaya kayo Alex. Sarap. Totally po, hindi talaga ako mahilig masyado sa mga wheat bread. Pero ito nagustuhan ko. Kasi with bread kaya kung hindi ka sanay, parang kumbaga sanay ka sa mga white bread, dito may lasa, pero nag-complement doon sa sauce tsaka doon sa... Nabawi nung manok yung lasa nung nung wheat bread. Ang sarap. Nagustuhan ko. Tapos yung white sauce, solid. cheese sauce, ang sarap din.
Lalong-lalo na sa ating mga mahilig mag-gym dyan. Solid. Mga bata, yung pong mga family person dyan ay talagang makakatuwa kasi may magugustuhan po yung mga bata na makakain nyo dito. Hindi lang puro pasta, nachos, meron din pong pang mga bata na mga fries. Kumbaga, kung gusto nyo talagang pumunta dito na kasama pati mga bata, ito naman mga kuys. Tama So, po. kahit bata, mag-enjoy dito. Wala nang dahilan para di kayo pumunta dito mga kuys, ha? Try natin, Try Kuya natin Joe. kayo. Yes. Yung sauce talaga masarap din na dito. Masarap yung sauce. Bagay na bagay talaga yung white sauce ng tsaka sa cheese sauce. Tama po. Tapos yung ang gusto ko kasi yung maganda yung pagkakakat po ng kanilang fries kaya po fast appetizing siyang tingnan. Totoo yung Kaya po talagang nakakainganyo, nakaka-excite kainin. Mas ganda ng pinakalagayan ko yun. Po, yung presentation. Station ganda. Mhm. So talagang pinag-important talaga ng kasi ang ganda ng place na eh. Atin yan. Kaya para sa akin mga course, punta na kayo dito. Promise masarap dito. Yan. Ito pala titikman namin sa huli ni Kuya Alex, yung dessert. Actually marami sila talagang mga pastry tsaka cakes dito. Ito lang yung Napili namin. napili namin. Blueberry sa akin, kay Kuya Alex sa akin. Mango cheesecake. Pana natin Kuya Alex. Sige po. Gambot. Panalo. Hindi siya masyado matamis. Tama po. Yun din yung sasabihin ko sana. Talagang hindi siya masyado matamis. Kaya po sa mga nagbabawas dyan ng sugar, para sa inyo to. So parang bagay na bagay sa kape. Opo, totoo po yun. Parang umorder ka ng kape na kahit hindi siya masyadong matamis. Parang ito na, compliment eh. Tama po. Yung lasa ng kape na medyo strong tapos pa-partner Ay, rin sarap. po nito. Ay, Bagay na panalo. bagay. Bagay na bagay. Yan mga kuy, sana nagustuhan nyo yung tamang food trip tsaka tamang kape namin ni Kuya John Lexer Vlogs. Yan mga kuy, palambing ulit. Palike and share mga kuy ng page niya. Sobrang bait ng tao na to mga kuy. Ang dami ko natutunan sa kanya tsaka marami pa kayong mapapanood na mga food trip namin ni Kuya John Lexer Vlogs. Parehas kami taga Alfonso mga kuy. Kaya parehas kaming poging tatlo mga kuy. Kaya yan mga kuy, so salamat. Tapos mga kuy, palambing pa ulit. Last na lang mga kuy, palike and share ulit itong kape ni Hilda. Malaking tulong dito sa amin yan mga kuys kasi taga Alfonso kami. Sinusupport talaga namin yung mga maliliit na mga nagbi-business dito sa aming lugar mga kuys. Kaya yan mga kuys, nag-try lang tayo ng mga bago mga kuys kasi madalas talaga puro luto tayo dito sa ating kusina. Pero ngayon, try din nating lumabas mga kuys. Kasi baka naman mga kuys, may mga pagkakataon na hindi pa rin natin nakikita na may mga masasarap pa ring mga lugar dito sa Alfonso lang mga kuys. Hindi na natin kailangan lumabas pa. Kaya doon sa mga malapit dito mga kuys, sa Alfonso or sa Tagaytay na malapit dito sa amin, try nyo dito mga kuys sa Kape ni Hilda. Promise, sobrang solid at sobrang basic mga kuys. Kaya salamat mga kuys ha. Kain.